This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Aina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations. Nagbalik operasyon na ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM ngayong Mayo ayon sa Energy Regulatory Commission. Ang WESM ang trading market para sa mga power generators at suppliers kung saan maaaring bumili ang mga electric utilities ng kuryente. Matatandaan na sinuspindi ang operasyon nito noong March 26 dahil sa impact ng conflict sa Middle East, dahilan upang makaranas ng energy crisis hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong mundo. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Nino Juan, ang desisyon para ibalik ang trading sa WESM ay para sa tamang pagsasalamin ng kalagayan ng pamilihan ng kuryente habang sinisigurong nakalatag ang mga safeguards para sa mga konsumidor. Bumisita sa bansa si former Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang pagtibayin ang kasunduan ng Japan at Pilipinas pagdating sa transition at patungo sa renewable energy. Nakipagkita si Kishida kay President Ferdinand Marcos Jr. kung saan kanilang napag-usapan ang initiative sa ilalim ng Association of the Asia Zero Emission Community o AZEC kung saan si Kishida ang umuupong Supreme Advisor. Ayon kay Marcos, mahalaga na mapag-usapan ang energy security sa panahon ngayon lalo't naging matindi ang epekto ng mga armed conflicts sa mga nakalipas na buwan pagdating sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Umaasa ang presidente na mapapalakas pa ang energy partnership ng Pilipinas at Japan upang mapadali ang pagbabago ng gamit ng bansa mula fossil fuels patungo sa renewable energy sources. Welcome to Power Shift. Joining our discussion tonight is no less than the chairperson of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. But before we go to Chair Nino, nagtanong po kami sa ating mga kababayan tungkol sa kanila namang kuryente. Kumusta ba ang bill sa kuryente ninyo nitong nakaraang buwan? Para sa inyo, makatarungan ba ang presyo ng kuryente sa Pilipinas? Ito po ang ilan sa kanilang mga naging sagot. Sobrang taas po. Actually, ng konsumo nila since, nagtaas nga po, di ba yung, single po kada parang meter ba yun? Ganon. So, parang, yung kahit, sabihin natin mga piso yung dagdag, ang laki po nun kasi yung kinukuha po nun is sobrang laki po, lalo na po kung marami rin po kayo sa pamilya. Actually, no po. Since kung i-compare po natin siya sa ibang bansa, sobrang mura po ng mga kuryente doon. Tapos yung sa atin po sobrang taas na. Parang, parang kinukurakot na rin po. Ganon. Medyo mataas. Mataas para sa budget namin, dahil mainit ang panahon. So may bata kami. So kailangan magbukas ng aircon. Definitely. And yung iba pang gadgets, di ba? So, medyo mataas talaga. Hindi sana babaan man lang ng Meralco, di ba? Oo, para naman makatulong sa mga katulad namin na hindi ganoon kalaki ang sweldo. Yung nakaraang buwan, medyo bumaba doon sa regular naming bill. Okay naman, mababa lang siya. Para sa akin, siguro okay naman kasi kumbaga parang depende naman kasi sa ginagamit mo like yung mga appliances, kagaya ko may ref, tapos yung may mga di kuryenteng gamit, so okay lang, okay naman din siya, makatarungan kasi may part na may month na bumababa, the same time may month na tumataas, siguro depende sa pagko-consume namin. Ayan na, Chair, ang saloobin ng ilan sa ating mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo?
tingin ko marami pa kaming dapat gawin. Una sa pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang proseso na nangyayari upang maitakda ang singil ng kuryente. At marami rin tayo na dapat ay maituro pa doon sa ating mga kababayan upang mas maintindihan nila ang kanilang mga binabayaran tungkol sa kanilang paggamit ng kuryente. Chair, bukod doon sa pagpapaliwanag at pagpapaintindi sa ating mga consumers, yung tungkol sa kanilang electric bill, isa sa mga bagong panukala or actually may implement na ito next year is yung pagbaba ng tinatawag natin na threshold for contestability para yung power of choice, okay, ng bawat consumer ay maging mas malapad. Chair, given yung current natin na supply situation, masasabi ba natin na ang mga consumers natin magkakaroon talaga ng tunay na power of choice? Bago mo yan sagutin, Chair, paliwanag ko lang muna. Sa ngayon kasi, tayo, ang tawag sa atin ay captive market. Di ba, Mirna and Ivan? Pero, yung captive market na yon ay nakatali sa supply ng kuryente na binibigay ng kanyang mga electric utility. But with the power of choice, we transition to what we call the contestable customers. Or ARCOA. Or ARCOA. Kung saan tayo na mismo ang pipili kung sino ang magsusupply sa atin ng kuryente. Pero Chair, yun na nga, given the current supply situation, hindi kaya pare-pareho lang itong mga pagpipilian natin? Una, gumawa tayo ng analogy tungkol sa power of choice. Isipin na lang natin na yung kuryente ay fried chicken. At marami ang nagtitinda ng fried chicken. So tayo ngayon, kung tayo ay yung nasabi mo na captive market, iisa lang yung ating pinagkukunan ng ating fried chicken. So kung ano ang bili noong nagsusupply sa atin ng fried chicken na yan, yun ang naibabayad natin kasi ipinapass through lang nung ating supplier yung gastos niya sa pagbili ng manok na yan. Ngayon, kung mabibigyan tayo ng power of choice, marami tayong pwedeng pagkunan ng manok na kung gusto natin ay yung manok na mas mura, mayroon tayong mapupuntahan na supplier para dito. So, ganyan din sa pagkakaroon ng power of choice sa kuryente. Kung tayo ay mapapabilang na doon sa sinasabing contestable market, tayo ay makapamimili na ng magsusupply sa atin. Hindi na tayo nakatali doon sa ating distribution utility lang. Tulad ngayon, kung halimbawa ako'y customer ng Meralco, yung Meralco ang nagdedesisyon sa akin kung saan siya bibili ng kuryente. At kung magkano ang bili niya doon, ito ang naipapasa sa akin. Kung ako na ngayon ang may kapangyarihan na makapamili, ako na mismo ang maghahanap ng supplier na gusto ko. Ngayon, tungkol sa kung ito naman ay nararapat na ngayon, kung mayroon tayong sapat na supply, hindi naman madadagdagan ang ating demand kung tayo ay magkakaroon ng karagdagang mga mapapabilang sa contestable market. Pareho pa rin ang magiging demand nila. Lamang ay maaring lilipat na sila or maiiba na ang kanilang supplier. Yung power of choice na yan, nangyayari yan na ngayon at nagkaroon na tayo ng mahabang eksperyensya or karanasan sa pag-iimplementa. So, nakikita naman natin na maaari na nga itong gawin, maibaba pa, sa mga 100 kilowatt customers sa susunod na taon para mas marami pa yung makakapamili ng sarili nilang gustong manok. Okay. Tayo na yun, Chair? Tayo na yun. Tayo na yun. Pero hindi pa siguro tayo kasi hindi pa yan aabot ng threshold level. Yung pag sinabi mong 100 kilowatt, yan pa rin yung mga medium, yung mga malalaking mga negosyo. At sila ngayon ang makakabenepisyo nito dahil kung makakahanap sila ng mas murang supply, mas mapapababa nila ang gastusin naman nila sa kanilang produksyon, maaari rin nilang maipasa ito sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga customer.
Ayun. Chair, saan nila makikita ito? Marami na ba itong mga suppliers na ito? Paano nila malalaman na, uy, pwede akong bumili sa mga ito? Nasa website natin? Meron yan sa ERC na website na mini-maintain yung Buy Your Electricity. Meron din yan sa website ng ERC tungkol sa mga nalisensyahan niya na mga retail electricity supplier. Actually, ang mga retail electricity supplier na mismo, sila ang maghahabol sa iyo, lalo't sila din mismo ay magkukumpetensya para sa mas malaking market share. So, kung ikaw ay mapabibilang na dito sa contestable segment ng ating mga consumers, maaring sila mismo ang maghahanap sa iyo at mag-aagawan na magsumite ng proposal sa iyo. Chair naman, ang tanong ko, I have to take my cue doon sa reaction ng isa nating kababayan. It is about the rate of Meralco. Kasi may mga assumptions na kailangan may rate recovery sa Meralco. And then there's proposal na i-audit ito ng COA. Do you think that's a necessity na transparency check for ERC? Or it is some sort of encroachment naman sa turf nyo as a regulator? And I'll circle back lang din sa tanong ni Com Aina about power of choice. Kasi beyond contestability o yung pagpili sa retail market, may mga pwede na human-level solutions ba? And kung merong ibang options yung consumers, syempre, kung may power of choice, sabi nga natin may power. Pero nasaan ang bato para gamitin nila for that power of choice? Okay, balikan ko yung kaninang halimbawa ko tungkol sa manok. Yeah. Yung manok, kung gusto nating ma-deliver sa atin, kukontak tayo ng Grab. At yun ang maghahatid sa atin ng manok na napili natin. Yung singil ng Meralco, ito yung Grab, ito yung singil na nasisingil niya dahil sa paghahatid niya noong kuryente sa atin. At itong singil na ito ang nire-regulate ng ERC. Hindi yung presyo ng manok o ng kuryente kapag ito ay nasa retail competition na. So itong presyo ng Meralco na itinatakda ng ERC, ito yung nasasakop ng kapangyarihan ng ERC upang i-audit, lalo pat kung ang Meralco ay mag-a-apply na ng kanyang taripa. Dahil yung taripa niya, bago niya ma-implementa, kinakailangan dumaan ito sa proseso ng pagdinig at pagdedesisyon ng ERC. So dyan nangyayari din yung pag-audit. Yung nasabi mo naman na COA audit na nagiging issue din, ito naman ay naging issue noong dating nagkaroon ng aplikasyon si Meralco na tinatawag na unbundling. At yung unbundling of rates application niya, nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na magkaroon ng audit. At ito naman ay naisagawa din ng COA tungkol sa unbundling of rates application ng Meralco, at ito ay naisaalang-alang noong dating ERC sa kanyang pagdedesisyon tungkol doon. Meron tayong mga ibang issue tungkol sa mga refund ng Meralco and other utilities, pero ito ay may kinalaman na doon sa pagkaantala noong pagtatakda ng singil nila, kaya't nagkaroon ng pagkakataon na sila ay i-implementa ng mga rates na hindi pa talaga dumaan sa pagsusuri at pag-aaral ng ERC. Chair, siguro, very short follow-up lang. Ano ba ang unbundling? Kung gusto mong intindihin niya na Aling Bebang, ano ba talaga ang unbundling? Yung unbundling ay yung paghihimay-himay noong iba't ibang component ng ating electricity bill. Tayo, mga consumers, paminsan dahil sa busy tayo sa maraming bagay, ang tinitingnan na lang natin, magkano ba yung babayaran ko sa buwan na ito? Ang hindi natin masyadong napapansin ay yung mga impormasyon na nandoon sa ating electricity bill. Kung papansinin natin, napakarami doon sa ating retail rate na binabayaran ay naka-indicate dyan as generation charge, transmission, etc. So ito yung mga iba't ibang component na ginawa ng ERC na pinaghimay-himay sila para mas malinaw nga sa ating mga consumers kung saan napupunta yung kanilang ibinabayad. Alam nating lahat yung kaba tuwing dumarating ang buwan ng bill natin sa kuryente. Pero, kaano nga ba natin binubusisi ang mga charges dito?
Madalas, total amount due lang ang tinitingnan natin. But today, we're cracking it open. Hindi lang ito isang bagsakang presyo, it's a collection of specific services para makarating ang kuryente mula sa planta hanggang sa saksakan ninyo. Unahin natin ang pinakamalaking chunk, the generation charge. Ito ang bayad sa mismong pag-produce ng kuryente. Tama, napupunta ito sa mga power plants, maging coal, natural gas o renewables man yan. Take note, hindi ito kinikita ng distribution utility ninyo. Kinokolekta lang nila ito para ibayad din lang sa mga generators na pinagkukunan nila ng kuryente. At dahil nakadepende ito sa world fuel prices at sa galaw ng kuryente sa wholesale electricity spot market, ito ang bahagi ng bill na pinaka-volatile o pabago-bago buwan-buwan. Next are the delivery fees. Isipin ninyo na ang transmission charge ay parang toll fee sa energy superhighway. Napupunta ito sa NGCP para sa pagtransport ng bulk power mula sa malalayong lugar. Paglabas naman sa superhighway ng kuryente at pagpasok sa ating mga barangay, diyan papasok ang distribution charge. Ito naman ang pambayad sa mga poste, metro at sa maintenance ng mga linya ng ating local electric cooperative o distribution utility. Now let's talk about the newer items you'll see. FitAll and JAAll. These are specifically for our transition to clean energy. Ang FitAll or Feed-in Tariff Allowance ay pondo para sa mga pioneering renewable energy developers. It guarantees them a fixed price for 20 years para ma-encourage silang magtayo ng solar, wind, geothermal at biomass power plants. At itong bago, ang JAAll or Green Energy Auction Allowance. This was introduced recently para pondohan naman ang mga projects sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng gobyerno. In simple terms, these are our investments as consumers para mas lumami ang renewable energy or green energy sa ating bansa and eventually mabawasan ang pagdepende natin sa imported na fuel. Meron din tayong system loss na sumasagot sa kuryenteng nawawala habang tinatransport o dahil sa mga illegal na koneksyon. And don't forget the universal charges at taxes. Mandated by law ang mga ito para pondohan ng electrification sa mga malalayong isla at ang lifeline rate subsidy para sa mga marginalized consumers. Kapag alam natin ang mga charges na ito, mas naiintindihan natin kung bakit nagbabago-bago ang presyo ng kuryente at mas alam natin kung paano magiging mapanuri. Dahil ang transparent na bill ang unang hakbang para maging empowered ang bawat consumer. We'll see you in the next shift. Ivan, ano nga ba ang maasahan natin sa Energy Regulatory Commission? Meron bang pangtawid na mga lifeline na kinatawag para maibsan ang halaga ng kuryente? Magandang tanong yan, Attorney Aina. No? Yan yung isa sa mga napag-usapan natin ngayong gabi with Attorney Nino Juan, na siyang chairperson and CEO ng ERC. So inilatag niya kung ano yung mga options at mga lifelines na pwedeng asahan ng ating mga kababayan para mabawasan yung pagtaas ng singil ng kuryente. Andyan yung mga ARCOA o yung tinatawag nating Retail Competition Open Access, andyan yung pagdidikit ng solar sa kanilang mga rooftop. Ano pa aside dito, Mirna? Siguro, i-discuss ko lang, no? Ang retail competition and open access kasi, limited pa ang choice dyan eh. Kailangan medyo malaki yung consumption mo to avail of that option. Pero summer months, kumbaga, titignan natin, and if you would have to look at the days that we have now, yung V-lane role ng summer or ng sun, it has kicked in already. At ano ang ibig sabihin yan? Once dumating yung bill mo, gusto mo siyang sabihin na, come on, let's talk. Hindi ako natutuwa sa kung ano ang ginagawa mo. Or kung ano yung, kumbaga, dinadala mo sa bahay ko kasi talagang mataas yung bill. Sinabi mo naman, pwedeng solar rooftop. Pero titignan natin, magkano ba ang cost niyan? Kung hindi ka mayaman actually, kasi 'di ba, para makapagpakabit ka ng solar sa rooftop mo, you have to spend 500,000. So kung ordinary consumer ka, ang mahal yan. Ayun din, the point na Kung mabilis ba ang pagpapakabit? Pero meron ng bagong rules ang DOE, tama? Na
pinaikli na lang yung pagpapakabit. Sabi, supposedly 10 araw na lang. Kasi dati napakatagal niyan. Pipila ka, maghihintay ka, walang kasiguraduhan kung kailan mo magkaka-benefit dun sa solar rooftop. Pero ngayon, supposedly 10 araw na lang pinabilis. Merong online versus reality ang pinabilis na permitting eh. Marami ang nakausap na nagpakabit ng solar rooftop. Tinanong ko sila, totoo bang napaiksi? Sabi nila, ideally dapat 10 days yan according to the mandate of DOE. Pero pagdating mo sa permit sa LGU, Doon. saan nga forever. Yan yung tinatawag na operationally, kinakaya ba? Yung kung ano yung mandato ng pamahalaan natin para sa pagpapabilis nitong mga permitting na ito. Ang tanong, mapapababa ba talaga ng retail competition and open access ang halaga ng kuryente? Lalo na ngayon na bumaba na ang threshold to 100 kilowatt hours. O siguro personal narrative no, Attorney Aina. Kasi sa condo namin, talagang merong retail competition on open access. Ito yung bibili ka ng diretso pagdating sa power supply mo doon sa mga suppliers ng kuryente. Hindi na dun sa distribution. So, cheaper ka na by 5 to 6 pesos per kilowatt hour. Kaya nga sinasabi, kung ma-widen yan at aabot sa household level, baka mas maraming Filipinos ang magbe-benefit. Pero even at 100 kilowatt hour threshold kasi, hindi pa yan umaabot sa lahat ng residential customers. Sana mas mapababa pa. Ganun ba yun? Actually, that should be the goal. Kaya lang nahihirapan pa tayo na bumaba at that level. In other countries like Singapore, household na yan eh. So napapababa nila yung presyo ng kuryente that they can buy from the market or diretso doon sa mga suppliers. And again, para mangyari yun, we need the infrastructure ng distribution utility na maging akma rin doon sa retail competition and open access. Yes, like yung mga apps or yung pwede ka nang bumili ng kuryente mo from the computer and you can manage from there kung paano mo ngayon iba-budget yung bill mo sa kuryente. Ikaw ba, Ivan, handa ka na mag-ARCOA tulad ng ginawa ni Ms. Mirna or yung kanyang kondo? Handa na rin ako, Attorney Aina, pero sana umabot na sa level ng konsumo namin sa bahay, hindi pa yata eh. Pero kasi kung mangyayari yun sa amin, gaya na nangyari kay Mirna, malaki rin ang magiging tipid namin. Yes, at nagiging beneficial nga yan kung mas maraming households ang makikinabang kung ibababa pa yung threshold. Kasi sinasabi nga na to the millions of residential customers ang makikinabang pagdating sa direct procurement and supply. Hindi ba ganyan na rin sa Singapore? Yan ang nangyayari ngayon sa Singapore. Kaya may choice yung mga consumers nila at may way sila na pababain yung rates na binabayaran ng mga customers. May app na lang, ano? Makakabili ka na from the app. Yes, from the app or the computer. Up next, kaya tutukan niyo lang ang power shift dahil pag-uusapan natin ang energy options at itong tinatawag natin na energy mix. Welcome back to your Power Shift. And this time, we listen to industry insights, particularly from one of our biggest electric utilities, Meralco. Meralco distribution charge remained the same at 135 for the past 10 years, despite the fact that we have already implemented more than 100 billion worth of capex. No, gumastos kami ng OPEX, di ba? So, wala namang nadagdag sa sinisingil ng Meralco. Yun ay isang bagay na parang akala mo mahirap ipaliwanag sa taong bayan kasi nga Meralco yung naniningil on behalf of the generators, on behalf of the government sa mga taxes, on behalf of the NGCP, yung transmission charge. So kung may power ba ang consumers para pababain yan? Yes, may power ang consumers kasi remember, lahat nung rate, every single centavo na ini-implement ng distribution utility para i-collect sa consumers, lahat yan dumadaan sa proseso. Lahat yan pinapa-approve sa regulator. So the consumers are always free to go to the regulator, attend the public consultations, and advocate for changes. Pwede silang mag-propose kung ano yung gusto nilang i-propose sa regulation. Kung tatanungin mo kung may power ang consumers, ayan, napakadaming power ng consumers. Maliban dyan, they're free to, go to the regulator and ask the regulator to, implement many more changes in regulation that they think can benefit them. Diba? They can participate in public consultations. Open na open naman si ERC.
Yung tinatawag nating AMI, di ba? Yung matagal na namin pinopropose yan sa regulator. Pero up to now, hindi natutuloy because hindi naman natutuloy yung reset. Di ba? That's supposed to be part of the reset filings. No? That's a capital expenditure na pag na-implement namin, it will help the consumers manage their consumption better. So, pag nagawa nila yon, mas mapapababa nila yung konsumo kasi nalalaman na nila kung na-manage na exactly kung ano yung kailangan consumption. Yes, on a daily basis, on an hourly basis. Depende sa budget nila. Yes. So, yan sana, kung ma-aproban na ng ERC, malaking tulong yan sa regulator natin at saka sa consumers. Your reaction to that? Oo, tama yung nabanggit na sa loob ng mahigit 10 taon, hindi nga nagkaroon ng pagtatakda ng singil sa ating mga private distribution utilities. Dito sana sa prosesong ito, dito nga makakapag-participate ang ating mga consumers. Malaking bagay yan kung mayroong ganyang engagement dahil sa pagtatakda ng singil, maganda na ang impormasyon ay hindi lang manggagaling dun sa aplikante. Kung mayroong impormasyon na manggagaling or kaya ay pag-aaral na manggagaling sa ating mga legitimate consumer groups, so mas maganda yan para mas makaigi sa pagdedesisyon ng komisyon. Doon naman sa nabanggit na advanced metering infrastructure rules na ipalabas na ng komisyon yung nirebisa na rules para finally ay ma-modernize na natin ang ating mga distribution and transmission grid. Maaari nang magkaroon ng smart meters, magkakaroon na ng mga enhanced and basic services na patungkol doon sa smart grid at nang sa ganon ay mas maganda ang maging serbisyo ng ating mga utilities sa kanyang mga customers at yung ating mga customers, mas marami na po pwedeng enhancement ang ma-enjoy niya tulad nung nabanggit na malalaman mo in real time kung ano na yung konsumo mo. At sa parte naman ng mga distribution utility, yung mga hindi nagbabayad, maaari niyang maputulan even remotely. So ito yung mga enhancements na napo-foresee natin na mangyayari with the issuance by the ERC recently of the AMI rules and yung pagtatakda naman ng singil na nabalam ng mahigit 10 taon, mangyayari na yan. Balikan lang po natin yung kanina natin pinag-uusapan on power of choice para sa ating mga consumers. So, gaya po nung napag-usapan kanina, ERC already has this consumer choice program. Tama po, ano? It's umbrella policy program of the ERC. Pasok dyan yung ARCOA, yung nabanggit kanina, and then yung retail aggregation program, and then yung green energy option. So, lahat po ito, the idea is to give choice to our consumers. Yung tanong ko po sana, Chair, is does the ERC have, aside from all these programs, does the ERC actually have specific programs to ensure that consumers are properly educated, that they have the proper tools in order for them to maximize the benefits of all these programs? Oo, meron tayong mini-maintain nga na website at dito ay inilalagay natin ang lahat ng mga impormasyon na maaaring kakailanganin ng isang bagong papasok na contestable customer. Mayroon din dyan na mga impormasyon para naman doon sa mga contestable customer na maaaring maghahanap din ng iba pang supplier. Kasi once makapasok ka sa retail competition or sa green energy option program or aggregation, maaari ka rin naman lumipat. Ito na nga rin ang power of choice. Pero syempre, kailangan sundin lang kung ano yung nakasaad sa iyong kontrata with your supplier. So meron tayong mga programa tungkol sa patuloy na pag-educate din at pagkakaroon ng mga seminar at mga information campaign para mas malaman ng marami ang mga kakailanganin nilang malaman upang mas higit nilang ma-exercise yung kanilang power of choice na yan. Alam natin kung ano yung drama na nangyayari every summer. Plant outages, tataas ang rates, and then sasabihin ng mga power plant owners and operators, no, it's not me. So ang nangyayari dyan, yung consumers, yung ako na lang lagi ang nagbabayad ng mataas. Being in the big chair of the ERC, ano yung pwede mong gawin to break that cycle? Ito kasi ay problema ng supply. At kapag ka-supply ang problema,
Ang solusyon ay magdagdag ng supply. Ang supply naman kasi, para madagdagan, kinakailangan mo ng mamumuhunan sa karagdagang kapasidad. At para naman magkaroon ng karagdagang pamumuhunan, kinakailangan ay magkaroon tayo ng mga regulasyon, ng mga desisyon, ng mga polisiya na talagang maghihikayat dito sa ganitong pamumuhunan ng pribadong sektor. Hindi po pwede kasi na ang ating regulatory environment ay napaka-uncertain. So kinakailangan ay gawa natin ang paraan na kung saan ang isang mamumuhunan alam niya na kung ito ang gagawin ko, ito ang papasukin ko, maaring ito ang kikitain ng aking pamumuhunan. So kung magkakaroon tayo ng ganyang regulatory environment, magkakaroon tayo ng karagdagang supply, kahit mataas ang demand sa tuwing summer, kung mainit ang panahon, mababa ang tubig ng ating mga dam, ay mayroong sapat pa rin na supply at hindi ganoon magiging kataas ang pagsipa ng presyo ng kuryente. Up next, we will continue our conversation with ERC Chair Francis Juan and Attorney Janine Colingan of PhilReca, one of the biggest organizations which covers the electric utilities of the regions of the country. It seems the financial pain of the consumers will not stop in the short term. At yan ang magiging usapan natin with Attorney Juan and Attorney Janine of PhilReca pagdating naman sa adjustment ng rates ng ating mga power utilities, kasama na dyan ang Meralco at ang ating mga electric cooperatives. Joining us also this evening is Attorney Janine Colingan, Executive Director and General Manager of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. Good evening, Attorney Janine. Welcome to the show. So for this round, we just wanted to ask you a few questions from the perspective of our partners in the rural electric sector. Katatapos lang po ng typhoon season, alam naman natin na tuwing typhoon season, parati tayong tinatamaan ng mga malalakas na bagyo, mga buwabagsak yung mga poste ng kuryente natin. And restoring power is one of the most crucial roles that our partners in the electric cooperative sector play. Ang tanong po natin is, ano ba yung mga ginagawa natin sa sektor ng electric cooperatives para nang sa gayon lagi tayong handa tuwing merong typhoon, at ano ang ginagawa din natin kapag ng mga activities para ma-restore yung power at the soonest possible time. And siguro, as a last point, ano ba yung pwedeng gawin ng mga government agencies? I mean, andito si Attorney Nino, si Chair Nino, to help us in expediting the restoration of power post-typhoon. Yeah. Magandang gabi po sa ating lahat. So, in behalf of the electric cooperatives, ito po yung asosasyon ng mga kooperatiba, 121 electric cooperatives sa buong bansa. Of course, for typhoon resiliency ng ating mga cooperative, what we do is, before pa po pumasok ang typhoon, binibigyan na ho natin ng babala ang lahat ng mga kooperatiba to be prepared sa kanilang mga restoration activities or the possibility of affected sila sa bagyo. So, kailangan na po nilang mag-prepare. And sa kapatiran po ng ating mga kooperatiba, binibigyan din ho natin sila ng instructions na umpisahan na ho nilang buuin ang task force nila so that kung kakailanganin po ng kanilang kooperatiba or sa kanilang rehiyon or sa ibang electric cooperative sa ibang island, pero handang-handa na po natin silang ipadala. So that is what we do. And of course, prior to the typhoon po, we also advise our electric cooperatives na gawin na po nila yung clearing operations nila and proper coordination with the LGUs para po kung sakaling may affected, malinis po at mabilis ang clearing operations. Meron po bang role yung mga government agencies pagdating sa pagpabilis ng restoration ng power? Yes po. Very important po yung partnership with the government and the local government units because pagdating ho kasi ng bagyo, minsan ang hindrance na hindi po maibalik agad ang ating pailaw or service ng pailaw is because yung mga landslides natin, of course, hindi naman ho kayang gawin lang po ng kooperatiba yon. Dapat in partnership with the local government, kasama na rin ho yung mga ahensya ng gobyerno
gobyerno na talagang tumutulong po para ma-clear yung ating roads or yung mga blockage along the way. Yun po yung importante doon. At syempre, kailangan din ho namin ng suporta ng ating gobyerno, lalong-lalo na ho kung affected ang isang kooperatiba, katulad po sa Catanduanes, kailangan ho natin sila dahil kailangan din ho natin ng shelter kung magpapadala tayong task force, kailangan din ho ng shelter or accommodation ng mga task force contingents natin o ipapadala nating tulong sa mga areas. Hindi po pwedeng doon lang po sila sa kooperatiba. Otherwise, yung mobility po nila, very limited lang po siya. Yun po. At dyan natin nakikita, Ivan, na clearly ang ating mga electric cooperatives ay tinatawag na frontliners. Sila ang mukha ng kuryente, ng elektrisidad pagdating sa probinsya, down the line sa ating mga consumers. Pero ito ang tanong, Attorney Janine, meron ba talagang kakayahan at kapangyarihan, if any, ang ating mga electric cooperatives para kontrolin yung halaga ng kuryente? Kasi pag sinabing pag nagtaas ang kuryente, bumaba ang kuryente, gano'n, palagi na lang ang napagbibintangan ang ating mga electric cooperatives. Ma'am, tamang-tama po yung katanungan dahil syempre katulad ko din ho, consumer din ho ako. Ang napakahalagang tanong po kasi is magkano ba yung binabayaran ko sa aking electricity. So kung tumaas po yung presyo ng kuryente, of course ang ating mga electric consumers, ang sasabihin nila, kasalanan niya ng DU, kasalanan niya ng mga electric cooperatives. Pero importante hong malaman nila na ang ating kooperatiba ay maliit lang ho ang kontrol. Dahil ho sa energy supply chain, meron po diyang generation, transmission, distribution. Nasa distribution lang po ang mga DUs kasama hong electric cooperatives. At yun lang po ang pwede nilang kontrolin yung budget na binibigay ng ERC sa ating mga kooperatiba. Yun lang ho ang pwede nilang kontrolin na budget. Actually, yung DSM nga po ng ating mga kooperatiba, way back 2010 pa, Chairman, hindi pa po siya nare-review until now. So, kailangan na ho nating i-review yan. At of course, sabi nga natin, ang mga kooperatiba po, taga-singil lang po talaga sila. See, for example, sisingilin lang ho nila yung bayarin ng ating mga consumer, i-remit po natin. At least 61% po pupunta po sa power generation, 7% sa transmission, 8% sa taxes, and other charges 10%. 14% lang ho, almost 14% lang may iwan sa ating kooperatiba to run the affairs and the operations of the cooperative. At dun sa 14% na po yun, kontrolado nga po ng ERC, hindi po nila pwedeng itaas yun, yung DSM. Kasi nga po, highly regulated ang rates po natin dito sa Pilipinas. So, kung tutuusin po, ang control lang po talaga na maiiwan sa kanila is to ensure that the power supply agreement na kanilang pinapasukan ay at the least cost manner. And to ensure na i-heighten po nila yung kanilang mga activities towards lowering the system's loss. Yun po. Sure. At yan ang sinasabi natin, Chair, na pass-through lang kasi ang bulk ng kinokolekta talaga ng ating mga electric cooperatives. The rest, sila lang talaga ang taga-singil. Ibabayad rin nila yan sa generation, transmission, government even. Chair, may gusto ka bang idagdag tungkol dyan? Yes, yung nabanggit nga ni Attorney Janine na yung least cost naman sa pangungontrata ng mga utilities, kagaya ng mga electric cooperatives, dahil napakalaking parte ng ating electricity bill ay yung generation. So nararapat talaga na kumontrata sila doon sa may pinakamura na singil. Kaya't mayroon namang mga polisiya na dapat nilang sinusunod tulad ng competitive selection process, at kami naman sa ERC ay sinisiguro namin na nasusunod talaga yung competitive na yan para masiguro na yung kanilang nakokontrata ay yung pinakamura nga. Meron ka ba, Chair, at this point siguro we would want to ask you, meron ka bang mga last messages siguro para sa ating mga consumers na iiwan ngayong gabi? Nabanggit kanina na mayroong mga na-delay na mga pag-action sa mga aplikasyon tulad nung sa electric cooperative. So lahat ito ay ina-action na ng ERC at magkakaroon na tayo ng pagrebisa ng mga singil nila. In place na yung ating mga rules at yung para sa electric cooperatives ay ilalabas na rin namin. Marami ang nangyayari sa ating power industry and we try to adapt at come out with regulations para matugunan lahat nitong mga nag-e-evolve na mga issues, ng mga developments. At nang sa ganon ay patuloy natin mapagsilbihan yung ating mga consumers.
Napakalawak talaga ng usapin ng tungkol sa elektrisidad. Parang hindi natin siya pwedeng mahimay-himay sa isang oras lang o kahit 2 oras. Usually, Attorney Janine, Chair Nino, pagka nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na regulatory education, ilang araw ba usually? Kulang ang maghapon kung 2 o 3, specified lang din yung mga topics na pwedeng makover. Talagang napaka-komplikado ng ating power industry, pero kinakailangan pa rin na ipaliwanag natin kasi kinakailangan i-empower natin yung mga consumers natin at bigyan natin sila ng laya upang magawa ang kanilang maaaring gawin upang mapababa naman ang kanilang singil. Kasi kung alam nila kung paano na itatakda yung mga singil, maaaring sila mismo ay aksyonan yung kanilang konsumo. Dahil dyan din, mayroon tayong kapangyarihan over our consumption. So kung tayo naman ay mapabibilang na doon sa contestable, maaari natin matugunan ang ating pangangailangan sa paghahanap ng mas murang supplier. Totoo yan. Yung pagpapaliwanag at pagpapaintindi talaga ay napakahalaga. Kasi kung alam mo kung ano ang konsumo mo sa kuryente, even yung iyong behavior, Yes. yung kung paano ka gumagamit ng kuryente ay magiging bahagi dun sa halaga ng babayaran mo. Tama. Itataga ko siguro sa bato dito sa atin lahat. Kayo ba, binabasa nyo ba yung lahat ng nakalagay sa electric bill nyo? O tinitingnan nyo lang, magkano na naman ang babayaran ko ngayon? 'Di ba? Mirna, ikaw, nagbabasa ka? Dapat. Naka-RES ako. Sumababa yung presyo na doble. Contestable ka na pala. Contestable ka na pala. Contestable customer ako. Oo. Pero para sa ating mga regular na mga mamamayan, malayo pa siguro ang dapat nating marating, Chair, and even Attorney Janine, para mapaliwanag natin sa kanila kung ano ba talaga ang binabayaran nila dito sa kuryente. Na-mention mo na dati, generation, transmission, distribution, supply, metering. Napakalawak pa. Pero hindi natin yan matatapos sa iisang episode ng Power Shift. So siguro hingan natin ng mga huling salita rin si Attorney Janine. Maraming salamat po. Marami na ang aksyon na gagawin ng ating komisyon para sa mga application ng ating mga kooperatiba. Importante po yan, lalo yung CAPEX application dahil yan po ang isang gagamitin ng ating mga kooperatiba para magkaroon naman ng resiliency yung ating kooperatiba, lalo na po sa panahon ng mga bagyo. At syempre, napakahalaga din po ang tulong ng ating komisyon sa pagpapaliwanag kung bakit ho ba ganon ang presyo ng kuryente. Dahil kung ang mga electric cooperatives lang magpapaliwanag, sasabihin nila self-serving po kasi. Pero kasama ho natin ang komisyon, kasama ho natin ang ating media partners at kasama ho natin ang mga leaders natin sa gobyerno. May papaliwanag po natin at sana ho intindihin ng ating mga consumers na higit sa lahat ng ating kooperatiba ayaw ho nila ng mataas na kuryente or singil sa kuryente. Ayan po. So sa ating mga tagapanood, sa ating mga member consumer owners, let us all be educated sa larangan po ng electricity. Maraming salamat po. Natutunan natin doon sa pag-uusap natin with ERC Chair and Attorney Janine kung gaano kahalaga yung role ng mga distribution utilities pagdating sa pag-adala ng kuryente sa ating mga bahay. Pero nakita rin natin kung paano tumataas at bumababa ang mga kuryente natin pagdating niya sa ating bahay at kung ano yung mga nakaka-apekto dito at ano din yung mga solusyon para nang sa gayon hindi parating mataas ang ating kuryente. Oo. Dahil alam naman natin na yung components ng electricity bill natin ay merong generation, may transmission, at may distribution. So ang pinag-uusapan, yung tinatawag natin na distribution, supply, and metering charges. Yun lang actually ang napupunta sa mga electric utility. Maliit. Yung diretsong nagdadala ng Yes. sa mga bahay natin, sa mga businesses. Hindi lang yung generation cost na nagiging default kasi na collector yung ating mga electric utility. Pero yung sa kanila talaga, maliit lang na bahagi dun sa kabuuan. Totoo. Kung titingnan nila yan doon sa kanila electric bill, ang tawag dyan, DSM, Distribution, Supply, and Metering Charges. At ito, Mirna, ilang taon na ba ito na hindi nababago? Mighty 10 years. So, pang ilang administration yan. Ang ibig sabihin kasi niyan, limbawa, yung business mo, nag-invest ka, hindi ka naman nakaka-recover ng cost. So, ang nangyari sa'yo, kung hindi ka nakaka-recover ng cost, mababankrupt ka. So, anong magiging ending yan? Aabot tayo sa point na baka hindi na makapag-supply. Serbisyo. In fact, maraming co-ops ang ganyan. Maraming nag-ground outs because
hindi rin sila nakaka-recover ng tamang cost. Kasi ito, Ivan, makikita kasi natin ito sa uri ng kanilang serbisyo. Kung natutugunan ba nila yung pangangailangan ng dumarami nila ng mga consumers. Siyempre, nandyan yung magdadagdag ka ng mga linya, magdadagdag ka ng mga poles, or magre-relocate ka ng mga poles, mag-upgrade ka ng tinatawag na mga, anong tawag nito, mga transformers, substation, para yung uri ng kuryente mo, yung power quality na tinatawag, ay maging angkop sa pangangailangan ng growing na consumer base. So it is a necessary pain na kailangan natin tiyagain na important at this point. Again, yan yung sinasabi natin na may cost, the cost of service. Na kailangan rin natin ibigay ng tama doon sa mga nagsiservisyo. Kaya lang, ayan na naman tayo. Ito na naman na isang component ng electricity bill natin na magtataas. Or hindi natin sure, baka magbaba. Kasi depende rin kung paano ang kanilang application. Although kadamihan na applications pataas. Pataas. 1 to 2 pesos. Hindi ito parang spaghetti na pataas at pababa. Hindi. Pag-usapan siguro natin, Atty. Aina, kasi yun yung konteksto ng ano yung serbisyong binibigay sa atin ng mga distribution utilities. Pero para lumabas ka doon, pag lumabas ka sa serbisyo na yun, yun yung mga ARCOA at net metering na tinatawag natin. Yes. Ibig sabihin nito, yung distribution utility, may iiwan na talaga sa kanya yung core business niya, which is supply. Yung infrastruktura kung saan tumutulay ang kuryente. All others, yung magiging supply, pwede nang sa labas. Hindi ka na tinatawag na captive market. Ikaw na ay contestable market at pwede kang mamili ng supplier mo galing sa iba't ibang retail, electricity, supply, businesses. Meron din tayong Green Energy Option Program na pipili ka kung puro green lang ang gusto mo. Siguro, Atty. Anyo lang. Ang nakikita natin kasi, like, I've been a journalist for the long time. Titignan mo yung rating ng ibang co-ops. Hindi siya standard na talagang mataas. Yes. Kaya nagkakaroon ng mga blackouts dun sa mga areas nila. Ngayon kung tataas yung rates nila, paano ito makakatulong para ma-improve yung service dun sa mga consumers natin? Again, iyan dahil That's 13 million posto na. yes. Tama ka dyan, Myrna. Not all electric cooperatives are created equal. Dahil rin, iba't iba ang tinatawag natin na terrain or geographic challenges ng ating mga electric cooperatives. Meron kang on-grid, meron kang off-grid. Pero pag nagtaas ang kanilang pagsisingil ng distribution supply at metering charges, inaasahan natin na yung serbisyo nila magiging angkop para doon sa development ng infrastruktura. At dahil dyan, si Chair Nino Juan ay pinaliwanag sa atin kung paano ba ito magiging reality. Naging ERC Commissioner ka, Com. How was that na dumb if you be and dumb if you don't pagdating sa mga rate adjustment? Yan ang sinasabi natin na hindi ikaliligaya talaga ng karamihan nito. Pero it's a necessary evil. That's what I would like to call it. Kung gusto natin ng mas malawak rin na maayos na pagtugon ng pangangailangan natin ng kuryente. Pero yung pagbalanse, paano kaya gagawin? Ang pagbalanse niyan, tulad ng sinabi ko nung ating pilot episode, lahat ay nasa same level of unhappiness. Wala pong mas nalulungkot at wala pong mas nakaliligaya sa ating mga energy But stakeholders. to be fair, yan din talaga yung role ng ERC, Aina. Balanse yan. Right? Mahirap siya na trabaho, pero yan yung role nila ERC Chair Nino Juan. At any adjustment sa rate, idadaan naman yan sa public consultation. So meron tayong pagkakataon para marinig ng ERC kung ano yung mga saloobin natin pagdating sa mga adjustment ng rate na 10 taon nang nakabinbin. Participative ang tawag natin dyan. Dahil ang ating mga consumers ay may pagkakataon na makibahagi doon sa proseso. What every consumer must remember, own your power to protect your wallet. Consumer choice is in your hands. Play them smart. And that's our take on tonight's episode. May our regulators protect not just our investors, but the interests of our consumers.